Kabida, nagkukumahog na yung gobyerno na maghanap ho ng pondo, maghanap ho ng pera dahil ho sa sinasabi hong fiscal mismanagement. No? Ito po yung sinabi ho ni Professor Shelo Magno ng University of the Philippines. Doon sa kanyang video post ho, inakusahan ho ni Professor Magno ang Department of Finance ng fiscal mismanagement ho. Ibig sabihin ho, yung hindi maayos na distribution ho ng pondo ng gobyerno. Tatlong departamento lang daw ang nakikinabang nito. No? Ano po itong mga departamentong ito? Sabi ho ni Professor Magno, ito po yung House of Representatives, ang Senado, at maging itong Department of Public Works and Highways. Kaya nga, nagkulang yung pondo ngayon ng gobyerno na para sana doon sa mga kailangan hong mga proyekto, mga priority projects na dapat pondohan, pero ang problema ay kulang. Kaya nga ang ginawa ng Department of Finance ay kinuha nila yung pondo ng PhilHealth. No? Pakinggan ho natin, mga kabida, itong sinabi ho. Ito pong vlog ho ni Professor Shelo Magno ng UP Diliman. May bagong pa-PR itong si Secretary Recto na kaya daw kinukuha itong budget ng PhilHealth na 30 billion na po ang nakukuha out of the 89.9 billion ay para makalikha daw ng trabaho at palaguin ng GDP natin. Alam niyo po, wag na tayong maglokohan. Alam niyo yung tunay na dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno? Ito po after mag-bicameral meeting for the 2024 budget, yung budget ng House of Representatives biglang lumaki at dinagdagan by 12.5 billion pesos. At ang may hawak ng pondo ng House of Representatives, walang iba kundi si Congresswoman Yeda, ang chair ng Committee of Accounts, Mrs. ni Speaker Romualdez. Ang Senate, pagkatapos mag-bicameral for 2024 budget, lumaki po ang budget nila by 2.1 billion pesos. Ano pa yung mga budget na pinalaki nila? Ito din, yung DPWH, pinalaki nila by 175.68 billion pesos. So bakit kailangan natin ng pera? Kasi pinalaki nyo ng pinalaki yung budget for flood control, for your pork barrel, for the House of Representatives, for DPWH, for the Senate. So ngayon, wala kayong pangpondo doon sa mga mas importanteng infrastructure project. Wala kayong pampondo para doon sa compensation ng mga ating healthcare workers. At sasabihin nyo, para to sa GDP at para lumikha ng trabaho, wag po tayong maglokohan. Secretary Recto, alam nyo yung dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ang tawag po dyan, fiscal mismanagement. Responsibilidad nyo po yan bilang Secretary of Finance, si Secretary Mina, bilang Secretary ng DBM na dapat hindi hinahayaang magkaganyan. Pero pinalaki nyo ng pinalaki yung budget, wala naman palang pondo. Ngayon kinukuha nyo yung PhilHealth Fund na dapat sana ay tutustos sa mga pangangailangan ng taong bayan. Ano ba naman yan? Huwag tayong maglokohan. Ayun po. Yun fiscal management daw May fiscal management Hindi maayos na pag-distribute dun sa pondo ho natin. Kaya yun yung nangyari ngayon Nagkukumahog yung gobyerno. Alam nyo mga kabida, itong tatlong mga departamento na sinabi ko kanina, itong Senate, House of Representatives, at itong DPWH, ito yung may mga malalaking pondo. Tinaasan ho na ang pondo ng tatlong ito. No? Una, yung DPWH, kasi daw ho, kailangan nataasan yung kanilang pondo para daw ho sa flood control projects. Alam naman natin kung anong nangyari doon sa Metro Manila no? So, given. How about itong dalawa? Itong Senate at itong House of Representatives, no? Kailangan ba nila ng malaking pondo? Sabi ho ni Professor Shelo Magno tinaasan daw yung kanilang pork barrel bakit ito kailangan ng pork barrel, kabida? Di ba ang pangunahing mandato ho ng Kongreso, ng ating mga mambabatas dyan is to craft laws, di ba? Yun yung pangunahing mandato ho nila Hindi ho magkaroon ng pork barrel para mamigay ho ng pera. Yun naman yung kalakaran ngayon no? Yan sa gobyerno kaliwat kanan na pamimigay ho ng pera. Nung una,
Yung mga less fortunate lang ang binibigyan ho ng pera, no? Yung mga walang trabaho, yung mga magsasaka, saka yung mga nasa agricultural sector ho natin, no? Pero ngayon, pati yung may mga trabaho binigyan, pati yung mga magagandang trabaho diyan sa ospital binigyan. Konkretong example diyan yung diyan sa Southern Philippines Medical Center, bago lang po, no? Umabot ho ng mahigit 5,000 ho ng mga workers diyan. Binigyan ho ng tig 10,000 pesos ho. Imagine that. Laking-laki yan. No? Umabot ho ng millions of pesos yan. No? Diba? Bakit ngayon lang po yan nangyari? No? Nung una, hindi yan nangyari. Identified sectors lang yon, no? Pero ito ngayon, kahit ano, kahit sino, binibigyan. Pati yung mga trabahante ng mall, binigyan, no? So, yun yung matindi doon eh. Kaya binigyan ho, tinaasan ho ang pork barrel ng ating mga mambabatas dahil din siguro doon. Para ho, meron silang maibigay. Hindi naman yun talaga yung mandato nila eh. No? Gumawa lang ng batas. Ang dapat manguna dyan, yung pamimigay ho ng pera, yung executive. Kasi implementor yan eh. Diba? Implementor yun eh. Kaya nga ngayon, nagkukumahog yung gobyerno eh. Diba? Pati yung pondo ng PhilHealth, kinuha. Okay? Ayon po kay Professor Shelo Magno, out of 90 billion pesos, 30 billion pa lang nakuha ngayon, no? Kasi sabi ho daw ni Secretary Ralph Recto kailangan yung 30 billion pesos para ho makalikha ho tayo ng trabaho. Para naman din ho na tumaas yung ating gross domestic product. Bakit dun kukunin? Diba? Wala na bang ibang pondo na makuhanan, di ba? Bawasan natin yung pork barrel ng mga mambabatas Di ba? Hindi naman kailangan nila yung pera Gumagawa lang sila ng batas. Di ba? Kawawa naman yung mga miyembro ng PhilHealth, kabida, no? Sabi ho ni Professor Magno kulang-kulang pa nga yung mga benepisyo ng mga PhilHealth members natin, di ba? Di ba? Kulang-kulang yung kanilang mga benepisyo Yung proposal ho ni Senator Bongo na pati yung mga outpatient, dapat pwedeng gumamit ng PhilHealth. Pero hindi nangyari yan. Dapat priority yon. Dapat doon sana pupunta yung pera mula sa PhilHealth na kinuha ho ng gobyerno. Sabi daw ng Department of Finance hindi naman daw yung pondo ng tao, hindi naman daw yung pondo na ginamit nila ng taong bayan yung ano daw yun, subsidiaries. Saan pala galing yung subsidies? Di ba galing yun sa pondo ng gobyerno o pondo ng mga tao? Pera pa rin yun ng mga tao. Kaya parang maniniwala ako dito kay Professor Magno, mga kabida na parang may fiscal management nga, no? Hindi naayos yung distribution ho ng pera, ng pondo ho ng gobyerno, no? Hindi ko nga maintindihan Economist itong si Secretary Ralph Recto bakit pumayag siya na ganun yung mangyari, no? 'Di ba? So yun po. Sana po alagaan ho natin ang pera ng taong bayan. May sinabi pa ho si Professor Magno, kaya nga madali lang yung galawan ho ng pera dyan, ng budget dyan sa House of Representatives. Kasi ho, yung chairman ng Committee on Accounts, no? Asawa mismo ni House Speaker Martin Romualdez, no? Itong si Congresswoman Yeda ho, ng Tingog Party List. Mantakin nyo yan, di ba? Okay lang sana yung ibang humawak dyan. Hindi yung mismo asawa Asawa yung naging chairman o chairwoman ho ng Committee on Accounts ng House of Representatives. Kaya hindi maiwasan na mag-isip talaga ng ganyan yung ating mga kababayan. Teka, wala na bang ibang pwedeng humawak dyan? Bakit ho asawa na o asawa mismo ng House Speaker? Diba? Okay po. So at least, nagkakaintindihan ho ba tayo? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.